ikaw pala ang pinili nila para sa kasal kong pangswerte. Tingnan natin kung paano magdadala ng swerte ang isang taong patay na. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Hinahawakan ni Ginoong Reyes ang bagong ginang Reyes sa leeg. Sisakilan ba niya siya? Chloe, huwag mong kalimutan ang trabaho na ibinigay sa atin ni Ginang Santos. Ako si Lila. Mula ngayon, ako na ang asawa mo. Kahit gaano mo ako kamuhi, kailangan pa rin nating magbahagi ng kwarto. Kaya't magtipid ka na lang sa salita. Pasok. Kailangan kong linisin mo ito at lutuan mo ako ng pork adobo crispy pata, sopas na manok, sopas na pato at iba pa. Ginang Reyes, masama ang pakiramdam ni Ginoong Reyes. Kailangan niya ng magaan na pagkain. Huwag kang makialam. Sino nagsabing para sa kanya? Ang ino-order ko ay ang gusto ko. Kung ganyan ka kakain, hindi ka magtatagal. Huwag kang mag-alala, lahat ng in-order ko ay para sa iyo. Hindi siya tulad ng inaasahan ko. Ngayong nandito na ako, hindi ko hahayaang tratuhin ako bilang damo, walang magawa at nakadepende sa awa ng iba. Tabi! Makinig ka, ang kasunduan sa kasal, napipirmahan mo, ang pagpapalit mo kay Serena, at pakakasalan ng lumpong si Ethan Reyes, ay malaking pabor sa'yo. Nakapatay ng tao si Serena sa aksidente. Pinagbintangan niya ako. Ngayon ilalabas mo ako, para lang mapalitan ko siya sa kasal. Ano ang tingin mo sa akin? Ilang taon ka nang umaasa sa pamilya namin. Kami ang nagpakain, nagdamit sa iyo. Ang paghingi ng ganito kaliit na kapalit, ay pagpapadali na sa iyo. Ginang Reyes, ang babaeng ito ay ulila. Walang pamilya, walang koneksyon. Magiging malaking tulong siya sa inyo. Kung hindi lang sa iyong kasanayang medikal, mga pulubi tulad mo, ay hindi ko lilinggan. Lalo na ang makapasok sa pamilya Reyes para sa swerte. Oo, tama ka talaga. Ang lumpong si Ethan Reyes, paano siya makakapantay sa anak ko? Basta't bantayan mo siyang mabuti. Gamitin ang iyong kasanayang medikal para lumala ang kalagayan niya. Malaki ang gantimpala mo, tungkol naman sa maliit mong kasalanan. Kaya kung burahin iyon sa isang kisap. CJ, pakakasalan ko siya. Ano ba tong tulong na to? Kanina lang, muntik na kitang mamatayin. Sa hirap at ginhawa, nakatali ako sa asawa ko. Kung mamatay ka, hindi na ako si Ginang Reyes. Sa ngayon, isa lang akong walang silbing lumpo. Ano ba ang ginagawa mo? Patingin, baka may pag-asa pa. Si Elena Santos ba ang nag-utos sa'yo nito para hiyain ako? Ginoong Reyes, sobrang paranoia mo naman. Ano ang ginawa mo sakin? Bakit hindi ako makagalaw? Lumang pinsala, pero maaayos pa. Relax lang. Ang mga binti mo, maaari pang masagip. Pero kung ganyang mukha ng lubos na kawalan ng pag-asa, ang ipapakita mo, baka hindi. So, sinasabi mo na maaayos mo ang mga binti ko? Ano, hindi ka naniniwala? Sa mundong ito, walang mapagkakatiwalaan. Hindi bale, ako na ang bahala sa'yo mula ngayon. Ginoong Reyes, mapagkakatiwalaan ba natin siya? Bantayan mo siyang mabuti. Gusto kong makita kung anong mga laro ang ginagawa nitong si Elena Santos. Ano, pagkatapos makuha ang gusto mo, tatakas ka na? Sinong nagsabing na namantala ako? Sinong nakakaalam? Baka ikaw ang may binalak kagabi, at ako ang dinala mo sa kwarto. Sa tingin mo ba talaga na kaya ko pang gawin yon? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi ko inakala na ganoon siya ka-innocent tungkol dito. Medyo nakakatuwa nga. Makita kayong dalawa na masayang-masaya ng magkasama. Alam ko na, tama ang pinili kong manugang na babae. Maganda naman siya. Labis akong nasisiyahan sa kanya. Mabuti naman. May kasanayang medikal si Lila. Makabubuti yun sa binti mo. Dapat mong sundin siya. Huwag kang mag-alala. Pagbubutihan ko ang pakikitungo sa kanya. Magkakasundo naman kami. Lila, may dala akong toniko para sa iyo. Pumili ka mamaya. CJ, Sabihin mo sa akin, yung binti ng lintik na lumpong yun, magagamot ba? hanggat nandito ako, sisiguraduhin kong hindi siya gagaling. Kung may magiging problema sa hinaharap, agad mo akong ipagbigay alam. Nasa serbisyo ninyo ako. Pero, pagdating sa pera, Karaniwang tao. Makipot ang isip, basta't magpapakabait ka. Ang mga benepisyo ay mapapasa iyo.
Salamat. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, aalis na ako rito. Wala na akong pakialam sa drama ng pamilya ninyo. Kapag naging tagapagmana na ang Leo ko, malaya ka na. Naiintindihan ko. Ito at ito. Ay, at ito pa. Gusto ko lahat yan. Swerte mo. Ang swerte natin ngayon, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakakuha ng ganito karami. Eldeneth, ang saya-saya nitong isa. Masaya. Ang tagal na, nang huli kong marinig yang salitang yan. May nagsabi na ba sa'yo na ang ganda ng ngiti mo? Dapat kang umiti ng mas madalas. Lahat ng tinuro ko, maliban sa mga asul, gusto ko lahat ng iba. Ituring mo na lang tong maliit na bayad pinsala para sa kanya. Ang binti ko ang binti ko. Hindi. Ethan, ano nang nangyari? Ethan? Mukhang nalason ka. Gising ka na. May masakit pa bang iba? Umupo ka at uminom ka ng tubig. Bakit niya ako ililigtas kung namatay ako sa lason? Di ba yun mismo ang gusto niya? Paano ka bigla nalason? Yung kinakain mo, mga karaniwang pagkain mo, pare-pareho lang naman. Hindi pareho. Maliban ng tayo namili sa mall kahapon. Suot mo ba yung shirt na binili ko sa'yo? May naglason nito. Sino kaya? Kung sino man ang gumawa nito, papabagsakin ko sila. Ethan! 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 May naglagay ng lason sa damit ni Ethan. Pinapatay nila siya. Bihira lumabas si Ginoong Reyes. Dapat nasa loob ng pamilya Reyes. Nakuha natin ang fingerprints sa gamot. Bukas, pupunta tayo sa estate ng mga Reyes. At kukuha ng fingerprints ng lahat mula itaas hanggang ibaba. Malalaman natin kung sino ang gustong saktan si Ginoong Reyes. Kung sino man ang magmatch ang fingerprints, ay siguradong siya ang pumatay. Ibubuwis nila ang buhay nila. Ginoong Reyes. Hindi pa man umiilaw ang araw, umaalis ka na, mukhang ikaw nga ang may kagagawan sa insidente ng shirt. May madalian akong bagay na kailangang asikasuhin. Hindi mo naman ako itinuturing na walang silbing tanga, di ba? Wala akong ideya kung sino ang nag-iwan ng 100,000 pesos sa kwarto ko. Gusto nila naguluhin ko ang kondisyon ni Ginoong Reyes. Tumawag siya sa akin at sinabing, magdadala siya ng panlunas para iligtas si Ginoong Reyes. At ako na ang magiging tagapagligtas niya. Hindi ko kailanman sinadya na saktan ka. Kung may magtanong, sabihin mo, tapos na. Kung may mangyaring ganito ulit, dumiretso ka sa akin. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Bakit hindi mo na lang siya tanggalin? Isang piyon lang siya. Kung aalisin ko siya, ang nasa likod nito ay maglalagay lang ng bago para magbantay, ang magdadala ng panlunas. Ang siyang hinahanap natin. Kaya pala yung kahabag-habag na pagpapanggap ay pakitang tao lang. Hindi niya pagbibintangan ang isang tao ngayon, di ba? Ethan, ibang-iba ka talaga ngayon, ha? Sa lahat ng taon ko sa pamilya Reyes, kung hinayaan kong lahat ay umapi sa akin, paano ako nakarating dito? Tara na, tulungan mo akong maligo. Ano? Legal na mag-asawa na tayo ngayon. Hindi ba dapat tuparin mo ang mga tungkulin mo? Sige, bahala na. Ano pa? Sige na. Ano ng problema? Gusto mo ba akong pakuluan ng buhay? Pasensya na. Hayaan mong ayusin ko ang temperatura ng tubig. Hindi ko inasahang na ganito ka masigasig ang aking mahal. Ginoong Reyes, narito na si Binibining Tan. Hindi ko siya napigilan. Kaya dumating na ang panlunas. Bakit mo ako pinipigilan? Kung may mangyari man kay Ethan, sa tingin mo kaya mong harapin yun? Sina Ginoo at Ginang Reyes ay natutulog na. Binibining Tan, hindi ito angkop. Ace, Ethan, ayos ka lang ba? bakit naman hindi? Narinig ko sa katulong at kay Chloe na hindi ka raw maganda ang pakiramdam. Kaya dumalaw ako. Masama ang pakiramdam ko. Huwag mong sabihin, may paraan kang pagalingin ako.
Hindi siya mukhang may sakit sa tingin ko. Hindi ko pa maibibigay ang gamot ng basta-basta. May ibang tao dito. Sa labas na tayo mag-usap. Hindi ibang tao si Lila. Asawa ko siya. Isa lang siyang dinala ni Ginang Santos. Para sa kasal para sa swerte mo. Isang pulubi. Paano siya magiging karapat-dapat sa'yo? Hindi ikaw ang dapat magpasya kung karapat-dapat ako o hindi. Kami ni Ethan ay legal na mag-asawa na ngayon. Sa halip na matulog sa oras na ito, tumakbo ka sa bahay ng isang may asawa. Ganoon ka ba kahigpit na maging kerida niya? Bitawan mo ako. Ang lason sa damit ni Ethan. Ikaw ba ang nagpakana noon? Wala akong alam sa sinasabi mo. Bitawan mo ako. Tigil. Lola. Ha, ikaw pala si Elena Santos. Ang dinala rito para sa kasal para sa swerte ni Ethan. Lumingon ka. Tingnan kita. Mukha kang matatag. Nagtataka lang ako sa ngipin mo. Naghahanap ba siya ng manugang na babae o hayop? Kahit na ikinasal ka kay Ethan, hindi ko kinikilala na bahagi ka ng pamilya Reyes. 6 na buwang probationary period lang ang ibinibigay ko sa'yo. Kung hindi ka umabot sa pamantayan, itatapon kita sa pamilya Reyes sa lugar na yun. Ang ibig mong sabihin, itong Ginang Reyes na to, 6 na buwan ko lang kailangang maging yun? Huwag kang mag-alala, Lola. Sisiguraduhin kong alagaan. Si Ethan. Lola, palayasin na lang. Natin siya ngayon din. Siyempre pa, si Elena, ang matagal na naghanap at sa wakas ay nakahanap ng may kasanayang medikal. Kailangan nating igalang ang madrasta ni Ethan. Hindi ba? Lola, bigla na lang dumating si Binibining Tan sa kalagitnaan ng gabi na nagsasabing gusto niyang tingnan si Ethan. Alam mo ba kung ano talaga ang balak niya? O baka naman, alam na niya na hindi maganda ang pakiramdam ni Ethan? Fiona, totoo ba yan? Hindi po. Lola, na-miss ko lang talaga si Ethan. Kaya naparito ako para makita siya. Lola, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito sa ganitong oras? Ang lupon ng mga direktor ay muling inayos ang mga pag-aari batay sa performance ng grupo ngayong taon. Sumang-ayon din ang lupon na isama ka ulit sa listahan ng mga posibleng tagapagmana. Lola, adulto na si Leo ngayon, pero ilang taon na siyang hindi responsable. Nasayang na niya ang malaking halaga ng Grupo Reyes. Bakit mas malaki pa rin ang bahagi niya, kaysa sa akin? Bata pa siya, may oras pa para magbago siya. Tama yan, Ethan. Malalampasan mo rin si Leo sa bandang huli. Simula nang masugatan ang binti ko, tinapon na ako ni Fiona noon pa. Pero ngayon, pinaghirapan niya ang lahat. Sa insidente ng damit, para lang makakuha ng tiwala, tiyak na nalaman na niya na nakabalik na ako sa listahan ng mga posibleng tagapagmana. Marunong talagang sumakay sa uso. Sa sandaling marinig niya na maaaring maging tagapagmana si Ethan, bumalik na agad siya. Binibining Tan, huwag na po kayong bumalik. Ethan, pinipili mo talaga siya kaysa sa akin. Napaka-agresibo niya. Kung dadalhin mo siya sa publiko, ikahihiya ka lang niya. Ang isang babae, mabuti ang pagiging matatag. Kaya niyang protektahan ang pamilya. Sa buong buhay ko, ito ang unang beses na may nagsabi na mabuti ang pagiging matatag ko. Ikaw na walang hiya. Gaano katapang na agawin mo si Ethan sa akin? Hintayin mo lang. Sisiguraduhin kong mapapalayas ka sa pamilya Reyes. Waiter. Isang kape, po. Liam, Lila, ano ang ginagawa mo rito? So, ano na ang mga pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? well, nagtatrabaho ako bilang tagapag-alaga para sa isang mayamang pamilya. Tagapag-alaga? Parang mayroon kang nakakatuwang mga taon. Gusto mo bang ikwento sa akin? CJ, Tingnan mo ang mga litratong ito. Ganun ba siya kabilis? Ganun ba siya kadesperadang? Lumayo sa akin. Ethan, pera lang ang habol niyan. May hinahanap lang talaga siya sa iyo. Kaya kanya pinakasalan. Malay mo, ginagamit niya ang pera ng pamilya mo para sustentuhan ang larwang lalaki niya. At sa tingin mo, ano ang dapat kong gawin? Hiwalayan mo siya, syempre. Tsaka, sinusubukan din niyang maghasik ng gulo sa pagitan natin. Paano mo nakuha ang mga ito? Ako, ang mga litratong ito, ibinigay sa akin ng isang kaibigan. Nakita siya ng kaibigan ko habang namimili noon. At kinunan siya ng litrato. Simula nang mapangasawa ni Lila ang pamilya Reyes, halos hindi na siya lumalabas ng bahay. Paano siya makikilala ng kaibigan mo? At paano nila basta-basta malalaman na siya ang Ginang Reyes? Ethan, ano ba ang problema mo? Simula nang mapang-asawa niya ang pamilya mo, palagi mo na akong pinaghihinalaan. At kinukontra, sinungaling siya. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Nagmamahal ka sa akin. Sinasabi mo lang yan dahil nalaman mong nasa listahan pa rin ako ng mga tagapagmana ng Grupo Reyes. Kung hindi, sasabihin mo ba sa akin ang mga ito? Hindi totoo iyan. Mahal na mahal kita talaga. Ako lang ang karapat-dapat sa iyo. Si Lila, baka isa pa siyang tauhan na inilagay ni Ginang Santos para bantayan ka. Hindi mo naman talaga siya gusto, di ba? Bakit mo naman nasabi?
na hindi ko gusto si Lila? Imposible iyan. Hindi pwedeng gusto mo talaga siya. Tapos na ang pagpapapayaso mo. Ngayon na, tungkol sa insidente sa shirt. Bilang paggalang sa konglomeratan, pwedeng palampasin, pero si Lila ay hindi mo pwedeng dalawin. Lumabas ka. Ethan. Huwag mo akong pilitin na ulitin. Lila, minaliit kita. Maliit na mga akit ka. Hindi ako makapaniwala kahit nahuli ng may sala. Ayaw pa ring parusahan ni Ethan. Kapag nahulog ka sa kamay ko, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Ako, hindi ko sinasadya na makinig. Puta. Mga akit. Halika rito. Sabihin mo sa akin. Gusto mo ba ako? Ako, Alam ko na. ano ang alam mo? Yung lalaking kasama mo sa grocery. Sino siya? Ah, si Liam ba ang tinutukoy mo? Liam, ang lambing mo siyang tawagin. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Mula ngayon, ipinagbabawal kong makita mo siya ulit. Bakit? Dahil asawa mo ako, ang asawa ni Ethan Reyes. Ang kasal natin ay peke lang mula pa sa simula, at alam mo nang mabuti kung bakit ako pinakasalan sa iyo ni Ginang Santos. Kung gayon, bakit mo pa ako pinanatili? Dahil napagtanto ko, na may nararamdaman ako, para sa'yo. Ace, mula ngayon, bantayan mong mabuti si Ginang Reyes. Saan man siya pumunta, sumunod ka. Opo, sir. Ethan, wala kang karapatang bantayan ako ng ganyan. Ito ang impormasyon. Tungkol sa senior na iyon, si Liam. Ipinapakita nito na matagal na silang hindi nagkita. Malamang kamakailan lang sila nagkita. Sa kanyang pagkatao, tiyak na hindi siya gagawa ng anumang kalokohan. Pero sa ngayon, napapaligiran tayo ng panganib. Sundan mo siya, saka lang ako mapapanatag. Ang binti ni Ethan. Kumusta na? Bakit parang lumalala ang kanyang kondisyon? Huwag po kayong mag-alala, Ginang Santos. Hindi nagagaling ang kanyang binti. Ang pera ay walang halaga sa akin. Kung malalaman kong tinutulungan mo ang pasaway na yon sa aking likuran, kalimutan mo na ang iyong kalayaan. Papatayin kita. Gets ko. Masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Sumama ka sa akin. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Tara na. CJ, gusto ko sanang kumita pa bago umalis. Pero kung magtatagal pa ako rito, baka kung kailan, ako'y patayin na ni Ginang Santos. Kailangan kong umalis dito agad. Lola, pagkatapos ng akupunktura, huwag maligo, inumin mo lang ang gamot na binigay ko sa'yo. Ayon sa reseta. Sige, tatandaan ko yan. Salamat, Lila. Kumusta si Lola? Ayos lang si Lola, huwag kang mag-alala. Ito ang gamot na inihanda ko para kay Ethan. Nang maaga, malamang narinig mo ang aking tawag. Kay Ginang Santos. Sinasabi mo ba sa akin na huwag sabihin kay Ginoong Reyes ang tungkol dito? Kabaligtaran. Gusto kong sabihin mo sa kanya ang lahat. Alam ko na hindi siya ganoon kawalang silbi gaya ng sinasabi nila. Sa totoo lang, may sarili siyang plano. Ayaw kong makipagsabwatan kay Ginang Santos. Para saktan siya at hindi ko rin kayang manatili rito at magtiis sa kanyang pang-aabuso. Kaya, Saan ka pupunta? hindi mahalaga kung saan. Kapag wala na ako, hindi na siya kailangang mamuhay sa takot. Basta't inumin niya ang gamot. Ayon sa reseta, baka sakaling siya'y makakatayo balang araw. Lola. Ano ba talaga ang ibinigay mo kay Lola? Ano ang nangyayari sa kanya? Impossible. Eksakto ang inireseta ko sa kanya. Hindi pwedeng mali yon. Doktor, kumusta na siya? Ang gamot ni Ginang Reyes. Parang may ako nito. Ako nito ay isang lason. Nakasasama yan sa tao. At magsasabi ka pa rin hindi mo siya nilason. Ako nito. Hindi ako naglagay ng ako nito. Ang gamot ni Lola, ikaw lang ang naghahawak noon. Tingnan mo. Ikaw talaga ang may gawa. Kahit sino na may access sa gamot na ito, bukod sa akin, lahat dito sa kwarto, ay isang suspect, di ba? Pero ikaw lang dito ang marunong sa gamot. Wala sa amin dito ang nakakaalam kung ano ang ako nito. Ang bilis mo namang iparatang ito sa akin. May tinatago ka, kahit na ang ako nito ay itinuturing na lason. Kapag ito'y hinaluan ng ilang ibang gamot, maaari itong maging kapaki-pakinabang. Paano ka nakakatiyak na ang ako nito sa gamot na ito ay talagang nakalalason? Siyempre, hindi ko alam kung nakalalason ito o hindi. Pero sabi lang ng doktor, nakalalason ito. Ibig sabihin, sino mang gumamit nito ay may masamang hangarin. Tama na, pigilan na ang pagtatalo. Umalis ka dyan.
Huwag mong itago ang basurang tulad niya. Sa tabi mo, masasaktan ka rin niya. Ganoon din ba ang iniisip mo? Hanggat hindi natin nalalaman ang totoo, lahat ay isang suspect. Ginang Reyes, ako nito ay isang lason. Huwag mong inumin yan. Kung nakakapagpagaling ito ng iba, makakapagpagaling din ito sa akin. Kanina pa, sa gamot na ito, bukod sa paid, may anghang. Iyon ang patunay na ang ako nito ay idinagdag pagkatapos ng gamot na naluto na. Sa madaling salita, ang nagdagdag ng ako nito ay narito mismo sa ating kalagitnaan. Ethan, huwag mo siyang pakinggan. Sinisisi lang niya ang iba. Lahat dito ay kilala si Lola ng ilang dekada na. Siya lang ang tagalabas. Nakatitig na sa iyo ang ebidensya. Bulag ka pa rin ba? Ace, dalhin mo si Ginang Reyes sa kanyang kwarto, at ikandado mo siya. Hindi siya aalis, nang walang pahintulot ko. Nalinawan ko naman. Nang husto, magpaimbestiga ka lang, at makikita mong, hindi ako ang may sala. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa'yo, kahit na maniwala ako sa'yo. Mahirap ipaliwanag ito sa iba. Sa iba, ang ibig mong sabihin, kailangan mong bigyan si Fiona ng paliwanag. Ayoko lang na, mapahamak si Lola, nang walang sapat na dahilan. Bakit ko naman gustong saktan si Lola? Kung may gusto man akong saktan, ikaw yon. Hindi naman si Lola ang susunod na tagapagmana ng Grupo Reyes. Kaya nakuha mo na rin ang pagkakataon, na sabihin ang tunay mong nasa isip, hindi ba? Muntik ko nang makalimutan, ipinadala ka rito ni Elena Santos, bilang isang tiktik, para sa pera, gagawin mo ang lahat. Paano ka magkakaroon ng tunay na damdamin para sa akin, kapag nawala si Lola? Ako ang susunod, hindi ba? Ako ay isang sakim at pera lang ang habol. Ang ating kasal ay hindi kailanman naging anuman kundi isang transaksyon. Ngayong nalaman mo na ang totoo, ito na ang perpektong pagkakataon para palayasin ako at magbigay daan para sa iyo at Fiona. Ginang Reyes, naniniwala si Ginoong Reyes na ito ang pinakaligtas na paraan para sa inyo. Kaya ikukulong mo ako. Hanggat hindi ito nalilinawan, hindi ka alis kahit saan. Hindi makalabas? Pwede bang makalanghap man lang ng sariwang hangin? Ethan Reyes, isa kang tunay na bastardo. Malinis ba to? Kainahinala ang kalakal. Hindi ko kukunin. Relax, Ruby. Sabi ng kliyente, wala siyang koneksyon sa pamilya. Kahit mawala siya, walang makakaalam. Nasaan ako? Sino ang nagdala sa akin dito? Paano nila nalaman na wala akong background sa pamilya? Gising ka na. Sino ka? Bakit mo ako itinali? Tumigil ka sa pagkilos. Ito ay nakatali ng mahigpit. Kapag nasa lugar mo na ako, akala mo makakalayas ka pa. Ano ang gusto mo? Ito ang pinakamabantog na lihim na club sa lungsod ng Ilog Bayan, Nightfall. Ipinagbili ka ng asawa mo sa amin. Mula ngayon, sa Nightfall ka na. Ano? Ang buhay ko, ako ang may hawak. Ako ang magdedesisyon para sa sarili ko. Wala siyang karapatang gawin ito. Pakawalan mo ako. Ang ganda-ganda niya talaga. Linisin ninyo siya para sa akin. Sa auction bukas ng gabi, siya ang pangunahing atraksyon. Opo. Ang ganda ng babaeng ito, mapupunta sa ibang lalaki. Bakit hindi muna ako ang sumubok? Lumayo ka. Ace, anong ginagawa mo? Ruby. Bakit ka nagkakagulo ngayon? Paano kung hindi niya matanggap at magpakamatay? Malinaw ang sinabi ng kliyente. Gusto nila siyang mabuhay para magdusa. Opo. Lumabas ka. Ganoon ba ako kamuhi ni Ethan? Ganoon, hindi ako naniniwala. Ayaw kong maniwala. Sino ang gustong pahirapan ako ng ganito? Ginoong Reyes, nakuha na ang resulta ng test. Idinagdag lang ang aconite. Kung talagang si Ginang Reyes ang gumawa, hindi niya gagawin yun. Kailan magigising si Lola? Ligtas na siya sa ngayon. Matanda na po si Ginang Beatrice. Kailangan niya ng mas maraming pahinga. Majay gising siya sa loob ng ilang araw. Salamat. Ace, ano ang palagay mo? Hindi pwedeng si Ginang Reyes. Hindi niya sasaktan si Ginang Beatrice. At lalong hindi kanya sasaktan. Bakit mo nasabi yan? Ito ang supot ng gamot na inihanda ni Ginang Reyes para sa'yo. Pina-check ko. Tamang gamot ito para sa binti mo. Kahit si Ginang Reyes, hindi alam ito. Isipin mo, mula nang pumasok siya sa pamilya Reyes, sa buong panahong yun, wala siyang ginawa para saktan ka. Ang ibig mong sabihin, kaya niyang gamutin ang binti ko. Ano, hindi ka naniniwala sa akin? Nanalo ka ba sa sugal? Konti lang, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakakuha ng ganito karami. Ethan, kailangan mong maniwala sa akin. Kahit ano pang sabihin ng iba, kailangan mong magtiwala sa akin. Dalhin niyo si Ginang Reyes. Kung walang pahintulot ko, hindi siya pwedeng lumabas ng bahay. Nagkamali ako sa'yo. Naiintindihan. Ginoong Reyes, may slave auction ang Nightfall.
Ang ganoong klaseng lihim na lugar, ano ang kinalaman nito sa atin? Narinig ko na ang iya auction ay isang mayamang binibini na may kasanayang medikal. Ano? Mga Ginoo, pasensya na at pinaghintay kayo. Ngayon, papakiusapan ko ang aking kasamahan. Nakunin ang magandang dilag na ito, at alisin ang takip sa kanya, para makita ninyo ang kanyang tunay na mukha. Bantayan mo siya, tingnan mo ng mabuti kung ano ang balak nila. Opo, sir. Isang palakpakan para sa Ginoo, na nanalo sa kagandahang ito. Ano ba talaga ang gusto nilang gawin? Ethan, nasaan ka na ba talaga? Aba, ang mga ito, paano sila naging pabaya? Hindi natin pwedeng hayaan na masaktan siya. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Kukunin ko ang first aid kit at aayusin kita. Ethan, Ganito ba ang pangloloko ng club ninyo sa mga customer? Ginoong, ang benidahan ninyo ay ang babae sa entablado. Hindi siya. Nagnenegosyo kami, at pinahahalagahan namin ang katapatan higit sa lahat. nasa human trafficking business kayo. Anong katapatan pa ang pinagsasabi ninyo? Hoy, ikaw, naglakas loob kang makialam kay Ginang Reyes, ang matriarch ng pamilya Reyes? Walang kwenta. Ikaw pala, ang lumpo mula sa pamilya Reyes. Matagal na akong namumuhay sa kalye. Akala mo ba natatakot ako sa isang lumpo? Hulihin siya. Lila, naglakas loob kang hawakan siya. Patayin silang lahat. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ba? Ligtas na ba tayo ngayon? Huwag kang mag-alala. Hindi na nila magagawang hawakan ka ulit. Mula ngayon, hindi ko hahayaan na may kumuha sa iyo mula sa akin. Kailanman. Sinabi sa akin ng mga tao sa Club Dilim na ipinagbili mo ako sa lugar na iyon. Maniwala ka sa akin. Hindi ko kailanman gagawin ang anumang makakasakit sa iyo, kahit sino man ang kumuha sa iyo mula sa pamilya Reyes. Papagbayarin ko sila. Ginoong Reyes, naimbestigahan na namin, ang pamilya de la Cruz. Nagtulungan sila upang kidnapin si Ginang Reyes at dalhin siya sa club. Si Tio Mark, akala ko, gusto lang nilang perahan ako. Hindi ko inakalang wala silang pakialam kung mabubuhay ako o mamatay. Hindi ko lang hahayaan silang makalusot. Lagi na akong taong walang pinagmulan. Para sa akin, ang tahanan ay isang luho. Hanggat nandito ako, ito ang magiging tahanan mo. Ginoong Reyes, ano ang dapat nating gawin sa Club Dilim? Parehong patakaran, basta huwag lang sobra. Nasaan na ang pamilya de la Cruz ngayon? Narinig ko kamakailan lang sila nagkaroon ng biglaang yaman. Nagmamayabang at nangloloko sila ng mga tao sa kapitbahayan. Bigla ang yaman, iyan ang blood money ko, hindi ba? Kevin, ang tagal nating hindi nagkita. Hindi mura ang damit na yan, di ba? Mga hakaw ba yan? Jade ba yan? Oo, binigay sa akin ng anak kong si Serena. Napakabait talaga niya. Narinig ko na mayroon kayong pamangkin, di ba? Bakit hindi namin siya nakikita? Na dumedalaw sa inyo? Ay, huwag mo nang pag-usapan. Nagwala siya tungkol sa pagpapakasal sa isang lumpo. Umalis. Tumakas, buti nga. Ngayon, akala niya may pakpak na siya. Hindi na siya nakikinig sa sinasabi namin. Nakikita mo, yan ang nangyayari kapag hindi mo tunay na anak. Pinag-aral mo siya sa lahat ng mga taong ito. Tapos bigla na lang siyang umalis. Talagang nga, ang babaeng yan. Akala niya masyado siyang magaling para sa lahat. Paano siya magpapakasal? Sa isang tulad ni Ethan Reyes. Serena, nakauwi ka na. Pinag-uusapan lang namin kayo. Napakabait mong anak. Sino mang pakakasalan ang anak mo, ay swerte. Narinig kong ang pamilya Reyes ay may gusto sa anak mong si Serena. May kasal na ba sa plano? Ang sino mang gustong pakasalan ang mahal kong anak ay kailangang ipakita sa akin ang katapatan ng pamilya Reyes. Sino ang gustong pakasalan si Serena? Nanay, hindi ba't sinabi mo na hindi na siya muling magpapakita? Tia, ang kumikinang-kuminang mo naman. Saya-saya sa perang nakuha mo sa pagbenta sa akin. Hindi ka ba natatakot na babalik sa iyo yan? Binigay ito sa akin ng anak kong si Serena. Kailangan mong umalis. Umalis ka na lang. Gusto ko talagang malaman kung gaano katagal magtatrabaho ang isang ordinaryong empleyado para makabili ng pulseras na napakamahal. Ah, itong lumang bagay na ito. Imitasyon lang ito. Walang halaga. Suot lang para magpakitang gilas. Lila, tingnan mo, pamilya tayong lahat dito. Kailangan mo bang gumawa ng gulo? HMM? Pamilya,
Tinrato mo ba ako bilang pamilya? Pamilya, ang ibig bang sabihin ng pamilya ay pwede kang magbenta sa akin tulad ng hayop, ganoon ba yon? Lila, siguro may hindi pagkakaunawaan. Umuwi na tayo at pag-usapan ito. Ethan, ang init sa labas. Hayaan mo akong ituloy ka doon, para uminom. Lumayo ka sa akin. Ang baho ng amoy mo. Sa buong buhay ko, si Arya lang ang babaeng tatawagin kong asawa. Ang sinumang iba, na maglakas loob na magkalat pa ng mga hindi totoong chismis sa labas. Papadalhan kita ng abogado ko, ng liham ng pagpapatigil. Akala ko ang pamilya Reyes ay pakakasalan din ng anak mo. Hindi ba't si Serena ay nagpapakita lang sa kanya para maging kirida? Hindi magagawa ng anak ko yan. Umalis ka na dyan. Ikaw ang may kasalanan nito. Kailangan mo pang sabihin na interesado ang pamilya Reyes sa akin. Nakakahiya talaga ito. Tia, narito ako ngayon, at hindi ako pumunta ng walang dala. Pinaghirapan ko pa, para makakuha ng regalo para sa iyo. Regalo. Ano ito? Tingnan ninyong lahat. Ano ba ito? Hindi. Club Bilin. Hindi ba yan ang lihim na club sa lungsod ng Ilog Bayan? Pumupunta si Kevin sa ganoong lugar. Ang asawa ko ay hindi pupunta sa ganoong lugar. Huwag kayong maniwala sa lahat ng naririnig. Tio, ang pagpapanggap mo na tapat na asawa ay medyo sobrang kapanipaniwala, di ba? Oh, tama. May regalo rin ako para sa iyo. Ano ba ang kinakabahan mo, Tio? Regalo lang naman ito para sa iyo. Hindi kita kakagatin. Mark, Ano ang ginagawa mo rito? akala ko diborsyado na tayo. Ang kapal ng mukha mong hilahin ang tenga ng asawa ko. Sino ka ba para gawin yan? Bakit ka pa rin kasama nitong matandang bruha? Sino ang tinatawag mong matandang bruha? Ikaw, yun. Kaya pala laging late. Ang uwi mo nitong mga nakaraang araw. May kerida ka pala sa labas. Walang hiya kang bastardo. Wala kang kahihiyan. Teka, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Eh sino siya? Ang kapal mong manuntok sa asawa ko. Pera ko ba ang ginagamit mo para sa kerida mo? Ang sayo ay akin. Punto. Hindi ba lahat ito galing sa pagbebenta kay Arya? Mukhang maraming paliwanag na kailangan ng mahal kong tiyahin dito. Marami, siyang dapat ipaliwanag. Nagbibiro lang ako. Ayos lang, pagdating natin sa istasyon, may tutulong sa'yo para maayos ang kwento mo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kapag sapat na ang kasamaan, darating ang karma sa iyo. Dalhin niyo sila sa istasyon, at imbestigahan ng mabuti ang Club Dilim, ng lubusan. Opo, sir. Ano ang ginagawa ninyo? Kayong... Hoy, Lila. Hindi mo ito magagawa, Lila. Ngayon, wala na talaga akong natitirang pamilya. Ang ganoong pamilya ay hindi karapat-dapat panatilihin. Mula ngayon, ako si Ethan Reyes, ay higit pa sa iyong kasintahan. Ako ang magiging tahanan mo. Lila, walang hiya ka. Pakawalan ninyo ako, ni hindi mo pa nga pinatawad ang sarili mong tiyo. O tiya, tao ka ba talaga? Hindi ko nasasayangin ang hininga ko sa pakikipagtalo sa iyo dito. Kung may oras ka, pag-isipan mong mabuti kung may gumagamit sa iyo. Ano? Naaga ang lahat. Talagang walang silbi ang mga magulang mo. Isang napakagandang pagkakataon. Hindi mo pa rin mapatamba ang babaeng lintik na si Arya. Hindi mo man lang natapos. Binibining Tan. Anong kaya mo? Kung may paraan ka, bakit mo pa kailangang gamitin ang mga magulang ko? Pumunta ako rito ngayon para sabihin sa iyo. Simula ngayon, hindi na kita tutulungan. Hindi ako magiging katulad ng mga magulang ko na ginagamit mo. At ikaw ay walang silbi. Ano pang silbi ang natitira sa iyo? Dr. Lee, ang gamot na ipinapahanda ko sa iyo. Handa na ba? Ethan, ito ay galing kay Fiona. Isang tonico na espesyal niyang ipinreskripsyon para sa iyo. Mabuti ito para sa pinsala mo sa binti. Nakabubuti ito. Lagi kong sinasabi, napaka-maalalahanin talaga ng batang iyon na si Fiona. Napaka-considerate, naiintindihan niya. Ang pinakaikinababahala ko, ay ang binti mo. Lola, ang binti ko ay laging, sa pangangalaga ni Lila, hindi na natin alam kung ano ang laman ng gamot na ito. Hintayin muna nating bumalik si Lila bago ko ito inumin. Lola, nakikita mo,
Hindi nga siya nagtitiwala sa akin. Ito ay galing kay Fiona. Isang ton-iko na espesyal niyang pinili para sa iyo. Wala namang mali dito. Hindi mo pwedeng umasa lang sa babaeng iyon, si Lila. Sa lahat ng bagay. Eksakto. Kahit hindi ka magtiwala sa kanya, hindi mo naman mapagkakatiwalaan ang sarili mong lola, di ba? Lola, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung gayon, makinig ka sa iyong lola. Uminom ka na ng gamot. Kung hindi, magagalit talaga ang lola. Ethan. Lola, dinala ni Lila si Ace sa distrito ng bagong lungsod ngayon, para kumuha ng gamot. Hindi siya babalik sa sandaling panahon. Paano kung manatili ako rito ngayong gabi? Sa ganoon, Ethan, kung hindi ka maganda ang pakiramdam, maaari kitang alagaan. Sige, ang aking Fiona ang pinakamaalalahanin. Salamat, Lola. Ang gamot mula kay Dr. Lee, hindi pa magkakabisa hanggang ngayong gabi. Arya, kapag natapos na ang gawain, gusto kong makita kung paano ka makikipagkompetensya sa akin noon. Lila, nandyan ka ba? Ang init ng pakiramdam ko. Ang init ng pakiramdam ko. Lila, Paumanhin po. Lila, Ethan, matutulungan kita. Malamang sobrang sakit na nararamdaman mo. Ace, Paumanhin, Ginoong Reyes. Huli na ako. Kasalanan ko ito. palayasin mo ang babaeng ito. Kapag muling lumapit siya sa akin, pababasagin ko ang mga binti niya. Opo, sir. Ethan, hindi mo magagawa ito sa akin. Hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Karapat-dapat man siya o hindi, ako ang magpapasya niyan. Bitawan mo ako. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Ang kanang binti ko parang maigagalaw ko na. tigilan mo. Maaaring mabawasan ng acupuncture. Tungkol naman sa laso na iyon, natural itong mawawala sa iyong sistema sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ng round ng paggamot na ito, ang iyong kanang binti ay malaki na ang ipinagbago. Kung itinuloy mo ang pagpapagupit, wala na akong magagawa. Tungkol kina Fiona at sa akin, hindi ito ang iniisip mo. Tama, nakita ko lang. Akala ko ikaw yon. Ikaw, hoy, Lila. Makatatayo na ako. Alam ko na. Ikaw ang pinakamabisang gamot na ipinadala sa akin ng langit. Ethan, hindi na ako makahinga. Apektado ka pa ba ng gamot? Hindi. Ngayon, ang puso ko. Ang gustong lumapit sa'yo. Hoy, Ginang Reyes. Hoy, Dahil ikaw na ngayon, ang tunay na Ginang Reyes, mayroon akong isang bagay para sa'yo. wow. Espesyal na ipinagawa ito para lamang sa Ginang Reyes. Sa totoo lang, matagal ko na gustong ibigay ito sa'yo, pero natatakot ako na hindi na. Gagaling ang binti ko. Ang makapangyarihang Ginoong Reyes ay nag-aalala din pala minsan. Ang mga pag-aalala ko noon ay pakitang tao lamang, pero nang makilala kita, naging totoo na ang mga ito. Kung gayon, tatanggapin ko na ito. Pero, bakit ang laki-laki nito? Dahil, may lihim itong taglay. Ano ang lihim? Iyon ay isang lihim. Simula nang bumalik ako sa pamilya Reyes,
Hindi ko pa nakikita si Ginang Santos. Baka narito siya upang harapin ako. Ginang Santos. Nadroga na siya. Tinawagan mo ang media. Kailan sila darating? Ginoong Reyes. Ito ang tracker sa singsing ni Ginang Reyes. Baka nasa panganib si Lila. Puntahan mo. Ngayon din, Opo. Ginang Reyes. Ginang Reyes. Ginang Reyes. Ginang Reyes. Ginang Reyes. Ace, Ginang Reyes. Anong nangyari? tinawagan nila ang mga reporter. Hindi natin pwedeng hayaan na kuhanan sila ng litrato ng mga hindi angkop na larawan. Mga reporter. Talagang ang tinawagan nila ang mga reporter? Gusto talaga nilang mapahiya ng husto kayo ni Ginoong Reyes. At ikahiya ng todo. Si Ginoong Leo Cruz. Hoy, babae. Huwag mo akong sisihin. Sarili mo ang dapat mong sisihin. Dahil nakasagasa ka sa maling tao. Kung hindi, itong katawan mo ay wala rito para sa kasiyahan ni Rico. Bukas, kapag kumalat na ang mga litrato mo sa buong internet, kalimutan mo na maging Ginang Reyes. Walang lalaki ang gugustuhing humawak sa'yo ulit. Babae, heto na ako. Guguluhin ko ang mundo mo. Masyadong malakas itong pampatulog. Ang pag-stimulate sa mga pressure point na ito ay magbibigay lang sa akin ng ilang minuto. Kailangan ko nang umalis dito ngayon. Hoy, ganda. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi ko inasahan na makakatagpo ako ng isang magandang babae dito na nagpapadapa sa akin. Mukha kang pamilyar. Bahala na. Ngayong nahulog ka sa kamay ni Leo Cruz, hindi ka na makakatakas. Ginang Reyes, ngayon, ako ay totoong humahanga sa'yo. Ginang Reyes, hintayin niyo ako. Hayaan niyo munang ilabas ko si Ginoong Leo Cruz mula dito. Ginoong Leo Cruz, magiging headline ka na naman. Ginang Beatriz, kakilakilabot, malaking balita tungkol sa pamilya natin. Ano ba tong kaguluhang ito? Magsalita ng malinaw. Anong balita? Si Ginoong Leo Cruz po. Nakuhaan ng litrato si Ginoong Leo Cruz. Ethan, mula nang ikinasal ka kay Lila, laging may bagong drama. Hindi ba dapat? Humiramay ka naman. humiramay saan? Dahil lahat iyon sa mga babaeng kumakapit sa'yo. Anong nangyayari? Aling kumpanya ng media ang nagulat nito? Paninirang puri. Ito ay talagang paninirang puri. Nakakagalit. Tingnan mo ang ginawa mo sa mga bata. Anong ginawa mo sa kanila? Wala sila kundi isang kahihiyan sa pamilya Reyes. Nanay, pakinggan niyo ako. Malamang hindi ito pagkakaintindi. Hindi ganoong klaseng tao si Leo. Malinaw na malinaw ang mga litrato. Paano naging peke iyon? Isang araw, kayong lahat ang magiging sanhi ng pagkamatay ko. Base sa mukha ni Elena, ang insidente sa hotel ay hindi siya. Sino kaya ang nagpanggap bilang siya para mag-text kay Lila? Lola, narinig ko na may problema si Lila. Anong nangyari kay Lila? Nahuli si Lila na kasama ang isang lalaki. Nahuli sa paggawa ng ano? Paano siya nakabalik ng ganito kaaga? Binibiningtan, ano ba ang isinasakdal sa akin? Hindi ba't dapat nasa labas ka kasama ng isang lalaki? Sa isang hotel, sasabihin mo na may iskandalo sa hotel. Sayang, hindi naman ako yon, pero may ibang tao. Kailan pa naging manghula si Binibiningtan? Nang kinabukasan, o ikaw ba ang nagkalat nitong iskandalo? Binibiningtan? Hindi ako yun. Hindi ikaw. Kung hindi ikaw, paano mo nalaman ang lahat ng detalye?
Ay naku, Lola. Lola, nababahala ka lang. Wala namang malala. Pakiusap, huwag kang mag-alala. salamat sa patuloy na pagtanggap sa akin. Tungkol sa insidente ng ako nito, mali ako na isisi sa iyo. Lola, hindi ba't kakaiba sa iyo? Ang dating formula ng gamot mo, bukod kay Chlo. Si Ginang Santos at Fiona lang ang nakakaalam. Hindi ba't sobrang pagkakataon? Na may naglason doon? Ibig mong sabihin, May plano ako para ilantad ang tunay na naglason. Subukan kaya natin? nanay, mas mabuti na ang pakiramdam mo ngayon, di ba? Mas mabuti na. Bagamat ang ako nito ay inuri. Bilang lason sa medisina, kumonsulta ako sa doktor. Hindi naman ito ganap na nakakalason. Sa katunayan, ang ako nito at ang gamot ko. Hindi lamang hindi nag-aaway, talagang nakabubuti pa. Naniniwala ako na kung sino man ang gumamit ng ako nito bilang toniko, ay maingat na nag-aral ng aking karamdaman. Malalim ang pagmamalasakit nila sa akin. Sinasabi mo ba na ang pagdaragdag ko ng ako nito ay hindi naman nakasama? Ako pala ang gumawa ng pabor. Sa walang hiyang lila na yon. Alam ko na, ang ganoong kalakas na formula na may ako nito, ay tiyak na ginawa ng isang tulad ni Arya, na nakakaintindi ng medisina, at palaging nag-aalala sa akin. Sila lang ang gagawa nito. Ano? Dati, ang lahat, ay nagkamali ng pag-intindi kay Lila. Ang pagdaragdag niya ng ako nito, ay lubos na mula sa mabuting hangarin, batay lamang sa kakayahan niyang gumawa, ng napakahusay na pamamaraan. Dapat kong tiyakin na siya, ay ligtas na hahawak sa posisyon bilang Ginang Reyes. Hindi ko sinabi sa iyo kanina, dahil natatakot akong mag-alala ka. Lola, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang formula ng ako nito, ay ideya ko, maliwanag at simple. Fiona, mahal, huwag mong subukang magpabango sa akin, o kunin ang kredito para sa trabaho ni Lila. Dumaan siya sa impyerno, para makuha ang ako nitong iyon. Lola, alam ko ang formula ng ako nito, ng buong buo, may ipaliwanag ba niya iyon? At saka, nagpakapagod ako, para sundan ang bakas nito. Talaga? Patunayan mo. Umusog ka. Lola, tingnan mo. Itinago ko ito sa iyo, dahil gusto kitang bigyan ng sorpresa. Pero hindi ko inakala, na ang walang hiyang ito, ay susubukang kunin ang kredito. Masasabi mo ba sa amin, kung saan mo nakuha ang mga formulang ito? Hindi ko masabi. Nakita mo, inamin niya, Lola. Dahil hindi ako kailanman nakabili ng ako nito. Ang ako nito sa gamot na ito, ay talagang nakamamatay na lason. Lola, nagbibiro lang ako, Lola. Nagbibiro lang. Nagsisinungaling ka rin ba dito? Ikaw pala ang may kagagawan. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mong magtangka sa akin. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo, paano mo nagawa? Labis akong nabigo. Lola, hindi ko sinasadya na saktan ka. Gusto ko lang siyang mapalayo. Lola, Ethan, putulin ang lahat ng ugnayan sa konglomeratean. Tawagan agad si Police Miller. Ipaliwanag ang lahat. Ang bagay na ito, hindi natin pwedeng palampasin. Lola, huwag mong sabihin sa tatay ko. Kung malalaman niya, itatakwil ako ng pamilya Tan. Lola, Itatakwil, dapat kang mag-alala tungkol sa kung saan mo gugugulin ang natitira mong buhay. papatayin kita. Kapag nawala ka na, akin si Ethan. Ayos ka lang ba? Ethan, ang binti mo, gumaling na. Lola, lahat ay dahil kay Arya. Matagal na itong gumaling. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataong sabihin sa'yo. Gumaling na talaga ang binti niya. Ang babaeng iyon, si Arya, ay nagsisinungaling sa akin mula pa noon. Ace, isuko mo siya kay Police Miller. Imbestigahan siya ng mabuti. Alamin kung ano pa ang kanyang ginawa. Opo. Lola, pakiusap. Lola. Hindi. Lola, pakiusap. Lila, walang hiya ka. Hindi ka nababagay sa pamilya Reyes. Si Fiona Tan ba? Kasabot din sa peking pag-amin? O ibig sabihin ba nito, si Ginang Santos, hindi talaga naglinis ng aking pangalan, mula sa sentensyang pagkakakulong na iyon? Natakot ka? Parang naman. Hindi ko alam na ang asawa ko ay magaling sa paghuli ng kriminal. Natutunan ko mula sa'yo. Kung gayon, mahal kong Arya, dapat matuto ng isa o dalawang bagay mula sa akin. Halimbawa, ang sining ng paghawak sa asawa. Maliligo na ako. Kailangan mong umalis. Labas ka na. Lumabas ka. Wala ni isang pulgada sa'yo ang hindi ko pa nakikita. Masaya ang asawa mong tumulong.
Kailangan ko talagang maligo. Labas ngayon na. Kung isang araw ay malaman mong nakulong ako, mananatili ka pa rin ba rito? Ginang Santos. Lila, nakalimutan mo na ba ang ating maliit na kasunduan? Paano ko makakalimutan? Ano naman ang nangyari sa binti ni Ethan? Ang pinsala sa binti ni Ethan ay hindi naman talaga masyadong malala sa simula pa. At siya ay palihim na nagpapatingin sa mga doktor. Pinagtatawanan mo ba ako? Marami na siyang nakita na doktor, at wala ni isa sa kanila ang nagpagaling sa kanya. Ngunit pagdating mo, gumaling siya. Malinaw, ikaw ang nagpapagaling sa kanyang binti. Bata pa si Ethan. Hindi siya karapat-dapat na nakakulong sa isang wheelchair habang buhay. Umibig ka na talaga sa kanya. Kung malaman niya, ikaw ay isang mamamatay tao. Sa palagay mo, gusto pa rin ba niya sa'yo? Ano ang gusto mo? Ang kailangan mo lang gawin ay, tuwing gabi bago matulog, painumin mo siya nito. Ang identidad mong iyan bilang isang mamamatay tao, ay mananatiling nakabaon magpakailanman. Hindi ko gagawin iyan. Hayaan mong linawin ko ito. Inilabas kita sa bilangguan, kaya kitang ipabalik ka agad doon. Huwag kang mag-alala, hindi naman ito papatay sa kanya. Titiyakin lang nito na, hindi na siya muling makakatayo. Ang Grupo Reyes ay hindi papayag na isang lumpo ang maging tagapagmana, hindi ba? Arya, buong araw ngayon, ikaw ay nawawala sa sarili. Pagod lang sa palagay ko. Inihanda ko para sa'yo ang isang basong gatas. Makakatulong ito sa'yo para makatulog. Hoy, sandali. Sa tingin ko, medyo malamig. Hayaan mong painitin ko ito para sa'yo. Hindi. Lalaki na ako. Ano ba ang problema kung mainit o malamig? Hindi naman talaga maganda ang kalusugan mo. Huwag kang iinom ng malamig. Lila, hindi mo naman sinusubukang lasunin ako, di ba? Ako. Baliw, biro lang, kahit nilason mo ito, kung galing sa'yo, iinumin ko pa rin. Sige na, oras na para matulog. Ano ang ibig sabihin nito? Ang gusto mong gawin ko, hindi ko gagawin. Mula ngayon, hindi na kita tutulungan para saktan si Ethan. Sino ka ba? Hindi ka tatanggapin ni Ethan. Ang pamilya Reyes ay hindi tatanggap ng babaeng may record kriminal. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang magsasabi sa kanya ng lahat. At kung hindi niya matanggap, ako mismo ang aalis sa pamilya Reyes. Pero mula ngayon, hindi na kita tutulungan na gawin. Ang ganitong bagay, nababaliw ka na ba? Ano ba ang napakagaling kay Ethan, na isasakripisyo mo ang lahat para sa kanya? Siya lang ang walang pasubaling nagtiwala sa akin. Sa tiwalang iyon, sa nararamdaman niya para sa akin, hindi ko siya kailanman magtataksil. Sige. Sasabihin ko kay Ethan ngayon din. Tingnan natin kung magtitiwala pa rin siya sa iyo. Ano ba talaga ang balak mong sabihin sa akin? Sigurado ako na balak mong sabihin sa akin na napangasawa ko ang isang mamamatay tao, na mula pa sa simula, may ibang motibo siya nang lumapit sa akin. Alam mo, bakit mo pa? Nagmamahal pa rin ng lubos sa kanya. Matigas ang ulo, matatag at mabait siya. Kahit na napilitan siyang magpakasal bilang kapalit. Hindi siya kailanman nagreklamo tungkol sa kapalaran niya. Alam niyang may banta. Para protektahan ang iba, inilagay niya ang sarili sa panganib. Ang babaeng ganoon. Paano mo hindi magugustuhan? Bagay na bagay kayong dalawang baliw. Tingnan natin kung gaano kayo kitatagal. Kailan mo nalaman? Mula ng araw na pumasok ka sa aming tahanan. Alam ko na. Mula ngayon, anumang problema ang ating harapin. Sana ay kaya nating harapin ang mga ito ng magkasama. Huwag nang pasanin ng mag-isa. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, iniwasan mo ako, lumalayo ka. Yun pala ang babaeng makamandag, ang umaaligid sa'yo. Well, ngayong araw, babawiin ko ang nawalang oras. Dapat alam mo na, inilabas kita sa kulungan, at alam mo kung bakit.
Sino pa ba kundi ang walang hiyang yun, si Lila? Ano pa ba ang maaaring maging dahilan? Ang kanyang kaso sa pagpatay ay tila hindi sapat na ebidensya. Pero hindi naman talaga siya pumatay ng tao. Kaya pagdating sa ebidensya, hindi mahalaga kung ginawa niya o hindi. Ang paniniwala ng publiko ang mahalaga. Kumuha ka ng ilang pekeng ebidensya. Para sa mga taong katulad mo, hindi naman siguro mahirap yun, di ba? Huwag kang mag-alala, aasikasuhin namin yan. Paano ka nakalabas? Nasaan si Serena? May mabuting loob, na nagpalabas sa akin. Babaeng walang utang na loob, matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Pagpapalaki sa'yo sa lahat ng mga taong ito. Ganito ka trato sa iyong tiyo at tiya. Kayong dalawa ang may kasalanan nito. Huwag ninyong isisi sa iba. Tapos na ang usapan. Ikaw na ngayon ang Ginang Reyes. Dapat bigyan mo kami ng pera, para suportahan ang iyong tiyo at tiya. Gusto ninyo ng pera sa akin. Nababaliw ka na ba? Halika kayong lahat, tingnan ninyo. Itong babaeng walang utang na loob, ayaw pang kilalanin ang sariling tiyo at tiya. Tingnan ninyo ng sarili ninyong mata. Tingnan ninyo kung gaano siya kababa. Ano ang ginagawa mo? Tumayo ka. Alam mo ba, hindi lang siya magalang sa mga nakatatanda, mamamatay tao rin siya. Bumangga siya ng tao gamit ang kotse niya at tumakas. Katarungan ng Diyos yun. Ang kanyang personal na kwintas ay natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Tingnan ninyo, mga kababayan, ito mismo ang kwintas na yun. Di ba iyan ang mana na iniwan sa akin ng nanay ko? Akala ko nawala na. Kaya ninakaw nila. Ibalik mo iyan. Pag-aari yan ng nanay ko. Tingnan ninyo, mga kababayan, sinisira niya ang ebidensya. Ginang Reyes, huwag po kayong mag-alala. Ang balitang ito, sisiguraduhin kong makarating sa lahat ng media. Magtiwala ka sa akin. Nanay, kung alam ko lang na aabot sa ganito, hindi ko na dapat ipinakilala si Lila kay Ethan. Hindi ko alam na mamamatay tao pala siya. Sa pinanggalingan niya, paano siya magiging karapat-dapat para kay Ethan? At nagtiwala ako sa kanya. Pumayag pa ako na maging sila ni Ethan. Hindi ko alam na kaya niyang pumatay. Ang tagapagmana ng aming grupo Reyes ay hindi dapat makipag-isa sa katulad niya. Ano, alam mo na pala ito lahat? Bakit mo pa pinatuloy ang pagsasama nyo? Nagpakasal ka sa isang mamamatay tao. At ngayon, buong lungsod ang nag-uusap. Maging ang stock ng grupo Reyes natin ay bumabagsak. Isasakripisyo mo ba talaga ang buong grupo Reyes para sa babaeng ito? Hindi siya mamamatay tao. Kahit na siya ay, tiyak na may dahilan siya. Nagtiwala ako sa kanya. At hinihiling ko na magtiwala ka rin sa kanya. Anong silbi ng tiwala mo? Magtitiwala ba sa kanya ang grupo Reyes? Magtitiwala ba sa kanya ang 100 taong pundasyon ng grupo Reyes? Sa kanya, kahit hindi mo isipin ang sarili mo, kailangan mong isipin ang grupo Reyes. Maaari kong isuko ang lahat mula sa grupo Reyes. Pero hindi ko kailanman susukuan si Arya. Lola. Lola. Huwag mo akong hawakan. Sige, hindi mo na kailangan akong tingnan. Pero kailangan mong hayaan akong gamutin ka. Pagkatapos, aalis na ako sa pamilya Reyes. Kung hindi, dito na ako titira at guguluhin ka. Mukhang stable na siya ngayon. Aalis na ako. Alam kong hindi ka masamang tao. Pero sa ngayon, ang estado mo at ni Ethan ay hindi lang talaga bagay. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapapagkalooban ka ng maayos. Sapat para sa buong buhay mo. Lola, salamat sa pagsabi nito sa akin. Pero ako, si Arya, ay hindi aalis nang may bahid ng kahihiyan. Huwag kang mag-alala. Nais kong ako mismo ang humawak sa bagay na ito. Serena, ginagawa mo ang lahat ng ito para lang mapaurong ako. Magkita tayo.
Tapusin natin ito minsan at magpakailanman. Pinag-uusapan ka ng buong internet. At may lakas ka pa ng loob na puntahan ako. Kung hindi dahil sa'yo, hindi naman nalaganap ang mga iskandalong iyan. Kung nandito ka para magpakiusap, natulungan kita. Kalimutan mo na lang yan. Kasi yung makita kang online, na itinuring na mamamatay tao, inaalipusta at minumura. Ang sarap sa pakiramdam. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Sa lahat ng bagay, mas magaling ako sa'yo. Mas magaling ako sa'yo sa lahat. Pero nananatili pa rin ako sa anino mo. Hindi patas yun. Hindi ko matanggap. Ang dakilang Ginang Reyes. Ako dapat yun. At ngayon, bumalik na lang ang lahat sa tamang lugar. Ikaw. Maging yung mamamatay taong kinamumuhian ng lahat. At ako. Ang magtatamasa ng yaman at katayuan ng pamilya Reyes. Akala mo ba talaga na matatamasa mo ang lahat ng yaman at katayuang yan? Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na ba yung peklat mula sa aksidente sa sasakyan? Ang nawala lang sa'yo ay isang brasong gumagana ng maayos. Pero yung isa, ang buhay niya ang nawala. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ibig mong sabihin na sa kalaliman ng gabi, ang babaeng nabangga mo, hindi dumadalaw sa iyo duguan. Hinahanap ka. Naamoy mo na naman ang amoy ng aksidente sa sasakyan. Siguro natakot ka ng husto. Sinisubukan mong tumakas. Pakiusap, kailangan kong umalis dito. Hindi ko na matiis ang amoy na iyon. Kung natatakot ka ng ganoon, bakit iniwan mo siyang mamatay? Hindi ko talaga sinasadya. Ang daming pabango sa sasakyan niya. At napakalakas ng amoy. Kinamumuhian ko lang talaga ang amoy na iyon. Kinamumuhian ko lang ang amoy na iyon. Ang trabaho niya ay mag-deliver ng pabango. At pinatay mo siya dahil doon? Naalala mo pa ba ang pangalan niya? Hindi ko naaalala. Hindi ko naaalala. Naaalala mo. Ang pangalan niya ay Jane Lim. Jane Lim. Hindi ko sinasadya siyang mabangga. Hindi ko sinasadya siyang patayin. Ako ay... Natakot ako baka magising siya at tumawag ng pulis. Kaya iniwan ko na lang siya roon para mamatay. Perpekto. Walang hiya ka. Inisahan mo ako. Palagi kong iniisip kung bakit ang isang mahilig sa mamahaling brand na tulad mo, pagkatapos ng aksidente sa sasakyan, ay hindi na bumili ng pabango. Ngayon alam ko na natatakot ka sa amoy. Ano naman? Ang pamilya Shen ang nagpalaki sa iyo sa lahat ng mga taon. Ikaw ang dapat magsalang para sa akin. At magdusa para sa akin. Hindi mo naman siguro iniisip na ang panlilinlang mo sa akin para sabihin ang ilang bagay. Dito ay magbabago ng kahit ano. Bukod sa iyo, sino pa ang nakakaalam? Wala akong ebidensya. Maligayang pag-uwi, Ginang Reyes. Lila, binabati kita sa paglilinis ng iyong pangalan, sa lahat ng mga maling paratang. Oo, napanood namin lahat ang balita, lahat iyon ay gawa ni Serena. Lila, binabawi ng iyong lola ang lahat ng masasakit na salita, na sinabi niya noon. Ikaw at ang aming Ethan, talagang para sa isa't isa kayo. Arya. Mula ngayon, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Ganito ang gagawin natin. Ihahanda ko ang isang napakagandang kasal para sa inyong dalawa. Gusto kong malaman ng lahat sa lungsod tungkol sa masayang okasyon ng pamilya Reyes. Lila. Dapat sa akin ang lahat ng ito. Kasalanan mo ang lahat. Dahil sa iyo, ganito ang nangyari sa akin. Papagbayarin kita ng husto. Arya.
Ang ganda-ganda mo. Ginoong Reyes, ang gwapo mo rin naman. Gusto mo pang magsukat ng ilan? Sa tingin ko maganda ka sa lahat ng suot mo. Magaganda nga ang mga ito. Pero ang bigat naman. Pupunta muna ako sa CV. Tingnan ko kung kakayanin ko ito. Serena, anong ginagawa mo dito? Ngayon, hinahanap ka ng mga reporter at pulis. Paano ka nakapasok? Salamat sa iyo ang lahat ng ito. Sinira mo ang buhay ko. Ang damit pang kasal na ito. Dapat sa akin ito. Serena, kailangan mong kumalma. Lumabas tayo at pag-usapan ito, okay? Ngayon. Oras na para sa iyo, ang salarin, na magsisi. Hoy, Serena. Ano ba ang ginagawa mo? Magkakamali ka na naman? Tumahimik ka. Anong paulit-ulit na pagkakamali? Lahat ng ginagawa mo, Lila, ay tama, at lahat ng ginagawa ko, Serena, ay mali. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang pamilya at tahanan ko. Hindi ako makalakad sa kalye sa liwanag ng araw, nang hindi natatakot. Ikaw ang dapat kong pasalamatan sa lahat ng ito. Ano? Naiinis ka ba sa akin? Iyon mismo ang gusto ko. Walang hiya ka. Kung hindi dahil sa iyo, na nagsumbong na ikaw ang sasalo sa akin, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Bakit mo ginawa iyon? Dahil hindi dapat ilihim ang katotohanan. Ang dapat mong gawin ay pumunta sa puntod ng biktima at magsisi. Hindi ang manatili dito at gumawa ng paulit-ulit na pagkakamali. Dapat ba akong matawa sa kabaitan mo? O sa kawalan mo ng alam? Magsisi. Kung may dapat magsisi, ikaw iyon. Pero huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na si Ethan Reyes. Sinabihan ko siyang pumalit sa iyo. Tingnan natin kung gaano kalalim ang pagmamahal mo sa kanya. Pakawalan mo siya. Tumigil ka dyan. Kung gagawa ka pa ng isang hakbang, patay siya. CJ, tumitigil na ako. Huwag mo na siyang saktan pa. Ang ganda naman, Ginoong Reyes. Tigilan mo na yan. Ano ang kailangan para pakawalan si Lila? Gusto kong pakasalan mo ako. Nababaliw ka na. Hindi ako nababaliw. Hindi lang kita papakasalan, kundi pagkatapos mong mamanahin ang kayamanan ng pamilya Reyes. Gusto kong ilipat sa akin ang kalahati ng shares ng pamilya Reyes. At ilipat sa akin, ibabalik ko ang pamilya de la Cruz sa dating karangalan nito. Impossible. Kaya, hindi ka pala gaanong importante sa kanya. Kung ganun, magsisimula ako sa pag-ukit sa kaliwang pisngi niya. Tapos sa kanang pisngi niya, uukitin ko ang salitang pangit. Ituring mo na lang itong regalo ko sa iyo. Teka, Ano? Nagbago na ang isip mo. maaari kitang palitan ng ibang tao. Ano ang ibig mong sabihin? Nanay. Serena. Sagipin mo ako. Halimaw si Ethan Reyes. Kung mahuli niya ako, papatayin niya ako. Ethan, pakawalan mo ang nanay ko ngayon din. Isa para sa isa. Patas yan para sa'yo. Serena, ano pang iniisip mo? Nanay mo ako. Tunay na nanay, okay lang. Pero sa puso mo, gaano siya kahalaga, hindi namin alam. Tumahimik ka. Huwag nang magsalita. Kayong lahat, tumigil na kayo. Bakit mo hinayaan na mahuli ka nila? Hindi mo ba alam na ito na lang ang pagkakataon kong bumawi? Ngayon, sinira mo ang lahat. Serena, nanay mo ako. Paano mo? Nakakausap ako ng ganyan.
E ano kung nanay kita? Kung hindi dahil sa'yo, hindi makukulong si tatay. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magpapakasal si Lila kay Ethan Reyes. At ako ang magiging tunay na Ginang Santos. Pero ginawa ko ang lahat ng ito para sa ikabubuti mo. Hindi totoo yan. Para sa sarili mo lang ang ginawa mo. Para sa sarili mo lang ang lahat. Gagawin ko ang sinasabi mo. Kumalma ka muna. At tumigil ka sa paggalaw. Tama ang taya ko, sa wakas. Hindi ba, Ethan? Tama ang taya ko. Tama ang taya mo. Hindi ako mabubuhay nang wala si Lila. Pero ikaw, kaya mo pang talikuran ang sarili mong ina. Tama na ang usapan. Ihanda agad ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Tapos, ipa-announce sa media ang anunsyo ng kasal natin. Agad-agad. CJ, Ethan. Huwag mo akong alalahanin. Nagwawala na siya. gagawin ko ang sinasabi mo. Tatawag ako. Tumigil ka lang sa paggalaw. Lola, i-anunsyo sa lahat ng media ang anunsyo ng kasal ko agad. Magpapakasal ako kay Serena. At saka, ilipat ang lahat ng ari-arian ko sa kumpanya at lahat ng shares. Kay Serena, dapat mabilis itong gawin. Lila, tumigil ka dyan. Anak. Ko. Tumawag ng ambulansya. Ethan, Bilisan mo, tumawag ng ambulansya. CJ, hindi ko inakala na ganoon kababa si Serena para gawin ang ganitong bagay. Anak ko, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Lola. Aksidente niyang nasaktan ang sarili niyang ina. Karma yan, Lola. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa isang katulad niya. Salamat sa Diyos na ikaw ang napangasawa sa pamilyang ito. Hindi siya. Ngayon, may oras na kayong dalawa para maayos na maghanda para sa inyong kasal. Bukas, ang araw na pinili ko. Gusto ko kayong dalawa na magkaroon ng isang marangyang kasal. At saka, bukas sa kasal, iaanunsyo ko na si Ethan ang magiging bagong tagapagmana ng Grupo Reyes. Ano? May problema ka ba dyan? Ako. Sa tingin ko lang, medyo maaga pa para gawin ang anunsyong yun. Hindi naman maaga. Kasal na si Ethan ngayon. Pagkalipas ng ilang taon, magkakapamilya na sila. Paano naging maaga yun? Ito. Sige. Ang matandang bruhang yun, ni hindi man lang naisip na gawing tagapagmana ang Leo ko. Kung ganyan ang gagawin mo, huwag kang magalit sa mangyayari. Nanay, isuot mo ito sa handaan para sa kasal ni Ethan. Ikaw ang pinakamagandang babae doon. Talagang marunong kang magpasaya sa akin. Si Ace ang tumatawag. Ah. Hello, Ace. Ano? Ethan. Ginang Reyes, gising ka na. Ethan. Nasaan si Ethan? Pakiusap, kumalma ka. Ayos lang siya. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Basta't ayos lang siya. Nasaan siya ngayon? Siya. Anong nangyari sa kanya? Ginang Reyes, bakit hindi mo nalang puntahan sa baba? Salamat sa Diyos. Okay ka lang. sino ka ba? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Bago ako magalit, lumabas ka na. Ethan, ano nang nangyayari? Ako to, si Lila. Lumabas ka. Ginang Reyes, hindi siya normal ngayon, Ginoong Reyes. Sige na po, lumabas muna kayo sandali. Hindi. Ethan,
Hindi ka maaaring seryoso. Ace, palabasin mo na tong baliw na to. Ang Grupo Reyes ba, ay parang pampublikong lugar, na pwede lang pasukin ng kahit sino. Opo, sir. Ginang Reyes, simula nang magising si Ginoong Reyes, parang nawala ang kanyang memorya. Wala siyang naaalala. Tungkol sa inyo, ayaw na niyang makita kayo. Selective amnesia ang tawag ng doktor. Sa ngayon, mas mabuti siguro na huwag muna kayong makipagkita kay Ginoong Reyes para hindi siya ma-stress at lumala ang kanyang kondisyon. Ethan Reyes. Paano mo ako nakalimutan? Naalala mo ang lahat, maliban sa akin. Masakit ba na itapon ka ng taong mahal mo? Ginang Santos. Sabihin mo sa akin na wala kang kinalaman sa aksidenteng yon. Bakit hindi mo tigilan si Ethan? Ano kung ako nga? Ang anak kong si Leo ay 10 beses na mas lalaki kaysa sa kanya. Bakit siya ang makukuha ang Grupo Reyes? Kung tungkol sa pagmamana, maaari kang nakipag-usap ulit kay Lola. Bakit kailangang maging labanan hanggang kamatayan? Ang laban para sa pagmamana ay laging madyugo. Sa pagkakataong ito, hindi ko natapos si Ethan Reyes. Pero, ang pagpapalimot sa kanya sa'yo, panalo na yun para sa akin. Ginang Santos, inutusan ako ni Ginoong Reyes na sabihin sa inyo na pumunta sa presinto para sa pagtatanong. Wala siyang karapatang mag-utos sa akin. Huwag niyo pong pahirapan ito, Ginang Santos. Mauna po kayo. Sabihin mo kay Leo na hindi ako nagsisisi. Marahil ang nagbubuklod sa mga tao sa mundong ito ay hindi lang pag-ibig, kundi pamilya rin. Sa tingin mo ba talaga na maniniwala si Lila sa kwentong amnesia na to? Wala nang ibang paraan. Dahil sa aksidente ang binti ko, nawalan na naman ako ng kakayahang lumakad. Napakagaling niya. Hindi ko hahayaang sayangin niya ang buhay niya sa isang lumpo na maging mag-isa habang buhay. Baka hindi alintana ni Lila ang mga yun. Lola, alam kong hindi niya alintanahin, pero ayaw kong maging makasarili at hadlangan siya. Ethan Reyes, sinungaling ka. Lila, ikaw, Ano man ang problema mo, kaya kitang pagalingin. Dahil ikaw mismo ang nagsabi, ako ang gamot mo.